Noong isang linggo, namataan ng Pag-asa ang isang pambihirang bagyo sa may silangan ng Mindanao. Pakabilis ng kanyang intensification at kung sinasabi mo may possibility na umabot ng 200 kilometers per hour, pwede pong umabot. This storm is sandy size in width. This is the entire country of the Philippines. And so there's a lot of bubble here. There's a lot of water under this storm. There's going to be storm surge. It doesn't even matter what kind of a building you have. It's going to sustain some damage. Ayon sa Joint Typhoon Warning Center sa Amerika, may lakas na 314 na kilometro kada oras ang bagyong Yolanda nang mag-landfall. Tinalo nito ang record na naitala ng Hurricane Camille noong 1969 na may lakas lang na 306 na kilometro kada oras nang mag-landfall sa Mississippi sa Amerika. Pero sa Pilipinas, naitala ng Pag-asa ang super bagyong Yolanda na may lakas na 235 kph at may pagbugso ng 275 kph. May paggalaw ito na 39 kilometers per hour sa direksyon ng Pahilagang Kanluran. Ito ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Nakunan pa ng imahe ng satellite ang Yolanda nang papalapit ito sa bansa. Umabot sa 600 kilometro ang lawak ng diameter ng bagyo. At ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng US, kung ikukumpara natin ito sa Europa, lalamunin ni Yolanda ang London, Amsterdam, Paris, Brussels, Zurich, Berlin at Prague. Pero kahit ito ang may record ng pinakamalakas na tropical cyclone na naglandfall, pang-apat lang ito sa mga bagyong maituturing na pinakamatinding bagyo sa buong mundo. Numero 1 pa rin ang Super Typhoon Nancy noong 1961. Pangalawa ang Super Typhoon Violet at pangatlo ang Super Typhoon Ida noong 1958. Sa Pilipinas, pasok sa top 8 si Yolanda sa listahan ng pinakamalakas na bagyong naglandfall sa bansa. Una sa listahan ang bagyong si Sening na tumama sa bansa noong 1970. Sinundan ito ni Herming noong 1978, Trining noong 1991, Anding noong 1981, Saling noong 1985, Ruping noong 1990, Yolanda ngayong taon, at Hilda noong 1959. Ako po si John Philip Lapides, isang civil engineer and science research specialist ng storm surge component ng Project NOAA. Yung sa Yolanda, nangyari sa Yolanda, isa siyang special case kasi napakalakas talaga ng bagyong Yolanda. Marami nga siyang records na break in terms of wind speed and yung kanyang pressure. Kaya hindi natin nasabihin na normal ito nangyari. Mahigit sa 9 milyong Pilipino sa 41 probinsya sa buong bansa ang naapektuhan ng bagyong ito. Kabilang narito ang mga probinsya ng Cebu at Bohol na bumabangon pa lang mula sa epekto ng 7.2 magnitude earthquake noong nakaraang buwan. People have evacuated, but there are a lot of people still here. We have seen roofs collapse. We have seen signs go down. Una itong naglandfall sa Giwan sa Eastern Samar ng alas 4 ng umaga noong Biyernes. Sunod itong bumagsak sa bayan ng Tolosa sa Leyte ng alas 7 ng umaga. Pagkatapos noon, naglandfall ito sa Daan Bantayan sa Cebu ng alas 10 ng umaga at bumagsak muli sa Bantayan Island sa Cebu ng 10:40 ng umaga. Naglandfall ulit ito sa Concepcion, Iloilo ng tanghali. Dumaan din ang bagyo sa Aklan, Antique, Occidental Mindoro bago ito muling bumagsak sa Busuanga, Palawan alas 8 ng gabi noong Biyernes. Bukod sa mapaminsalang hangin at walang humpay na pagbuhos ng ulan, mas naging mapaminsala ang tinatawag na storm surge. Yung mga nakaka-apekto sa storm surge, yung pressure, and then yung wind speed o bilis ng hangin, yung bathymetry or yung terrain sa ilalim ng dagat, tsaka yung topography.
Common naman na nangyayari ang storm surge. Katunayan, kada bagyo, tumataas talaga yung tubig sa dagat. Pero hindi kasing taas nung kagaya ng sa Yolanda. Rumagasa ang halos 5 metro o humigit kumulang 17 talampakang lalim ng tubig mula sa dagat. Noong araw, bago tumama yung bagyong Yolanda, kaming storm surge component ng Project NOAA, nakapaglabas na kami ng forecast. And nakita nga namin na malakas talaga itong storm surge na dala nitong bagyong to. And finorward na nga po namin yon sa mga agencies na kung sino dapat yung gagamit noon. So nakita na paparating pa lang, nakita na mataas talaga at malakas talaga itong paparating na bagyo. Sa kabila ng babala ng gobyerno, tila hindi pa rin nakapaghanda ang marami sa bilis, lawak at lakas ni Super Typhoon.